So doon na po tayo children's room kung asa doon na tayo mga teachers po atong dadon nato ang mga anak gikan sa kanang 7 years old, 6 years old padung sa 12 years old na tay mga teachers dito ang magatudlo nila. So nara diri sa ubos dinhi ang dapit. So pwede ra dito amo agi. Aron ang ato ang mga ginikanan, ato ang mga katapad maka-focus sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So before anything else, bago ko mag-share sa pulong sa Ginoo, it's Young Adult Sunday. So magapaminaw sa pagpakamaayo sa Ginoo, a short testimony from one of our young adult. So akong ginahangyo si Sir Wilver para sa iyahang testimony. Mayong buntag sa tanan. So tuod man young adults karon nga adlaw ug isip usa ka young adult padulong na sa kahamtong daghang experience gyud ako ang naagian. Og ang particular nga kahimtang nga nag-direct nako aron mobalik sa Ginoo mao ang mga grabing kalisdanan nga nagian namo sa akong pamilya. Miabot kami nga sa mga panahon nga wala gyud mi maduulan. Apan ang pulong sa Ginoo sa Hebreo 13:5 nagapahinumdom kanako. Ipalayo ang inyong kinabuhi gikan sa gugma sa sapi og mabungahon kamo sa unsay anaa kaninyo. Kay siya nagingon, dili ko ikaw biyaan ni pasagdan. Kani nga pulong naghatag kanako og kaisog og bag-ong pananaw nga ang Ginoo dili gyud mutalikod umibiya kanato. Basta makat-on lang ta nga magapasalamaton og kontento sa unsay anaa kanato. Tungod niini, ang akong mga desisyon karon dili na para sa akong kagalingon. Kagalingon interest imbis nga mag-focus sa personal nga kaayuhan, ang akong prioridad mao na ang pagtukod og mga kahuluganong relasyon sa akong mga kaigsuonan diha sa pagtuo. Ang pagpakita og grasya ngadto sa uban ug ang pagtul-id sa akong mga pamatasan aron kini magkahuna-huna og mapakita sa tinuod nga kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Sa mga panahon nga namugnaw ang akong pagtuo, kung nakasala ako, ang Ginoo migamit gihapon og mga panghitabo sa akong kinabuhi aron mapaluhod og mapakahilak ko usab labi na gyud pinaagi sa akong pamilya. Sa dihang nahitabo kadtong pagsulay sa among triplets didto gyud ko giguba og gihashasan sa Ginoo. Mapasalamaton ako kay dili o diha niana nga sitwasyon nangayo ko og kapasiluanan kaniya og misad ko kauban sa akong mga anak nga kami magmatinud-anon og mag-alaga na gyud sa og tarong sa atong buhi nga Dios. Kaniadto ang kalibutan naghatag kanako og mga temporaryong butang nga abi nako makapalipay nako labi na sa mga pagkabot sa mga personal nga mga pangandoy og tinguha. Apan sa dihang naangkon na nako to, na-realize nako ang akong kasing-kasing wala gyud gihapon mapuno tungod sa mga kalipay. Gikan or sige lang gihapon ko og pangita og paningkamot sa uban ng mga material nga butang. Apan sa dihang gipahinumdom ko sa Ginoo nga moalagad kaniya kadtong mga kalibutanong tinguha kalit lang nahanaw. Karon pinaagi sa grasya sa Ginoo aduna nay tiunay nga katagbawan sa akong kasing-kasing samtang nagapadayon sa pagserbisyo o nagpabiling matinud-anon sa iyang mga pulong. Mao kadto. Salamat sa Ginoo, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Daghan kayong salamat sa ato ang young adult. I hope nga doon na tayo nakatunan nga wala gyud tay laing duulan kun dili si Ginoong Hesus nga may naghatag nato og paglaom. Amen.
Mapakyas man ta, doon naman tay pagsulay nga agian. Ang Ginoo andam gihapon sa pagsapupo, andam gihapon sa pagsapnay sa toa. He is a loving God. Amen? He is full of grace. Basta muduo lamang tadiha kaniya. So akong ginahangyong tanan sa pagbarog. So atong pagabasahon ang ato ang teksto nini nga kabuntagon. Our central text makita sa Psalms 1:1 nagaingon, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers." Hallelujah. Salamat Ginoo nini nga kabuntagon, salamat sa imuhang kaayo, salamat sa imuhang pulong, salamat sa imuhang grasya. Salamat Ginoo sa gininhawa nga imong gihatag kanamo o Dios. Nini nga adlaw Ginoo amo kang pasidunggan pinaagi sa pagpaminaw sa pulong nimo Amahan. I pray Father that you will open our hearts, O God. Let it be Father that the Holy Spirit Lord God will take full control Ginoo sa among mga kinabuhi, sa among taliwala o Dios. Lord God, give us the wisdom. Ako nagaampo Ginoo nga bisan pa Amahan sa mga disturbo Ginoo, distractions Lord God nga buot gamiton sa kaaway aron dili namo Ginoo masabtan ang imuhang pulong in the name of Jesus. Father, I pray nga ikaw sa gihapon may matuboy sa among mga kasing-kasing, sa among taliwala. And I pray, Father, give us wisdom, Lord, ini nga kabuntagon. Bisan pa kanako, Ginoo, kung ginatugyan kanimo ang tanan, tungod ikaw lamang, maoy dunay power, Lord God, nga panglihok sa mong mga taliwala. Lord Jesus, we give everything to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magapanglingkod. Hallelujah. Praise the Lord. So, nini nga kabuntagon mga igsoon, atong pagatukuyon ang bahin sa Psalms 1 o ang ato ang titulo or title of our message today nagahisgot kini The True North. So unsa may buti pasabot sa True North sa mga seamans, sa mga seaman nato, sa mga Girl Scout, Boy Scouts, teachers, kay bao sila what is True North. So True North in navigation and map reading, doon na tayo tulo ka north. Kay dati Girl Scout man sad ko. So doon na tayo tulo ka north nga kanunay ginaisgutan during sa mga camping. So the three norths refers to the true north, the magnetic north, and the grid north. So dili na ko i-discuss ang duha dirita sa true north. So what is true north? So the true north is the exact direction pointing toward a geographic north pole. So mo na siya gitawag nato nga true north, where kung sa science pa or sa geography, this is the earth axis of rotation nga naga-intersect to the surface. Kung makita nato siya sa mapa. So, the true north does not change. No, kanang mogamit kag mga kompas, di gyud na siya mausabog, dili ka masaag. So the true north does not change. So ang mga travelers, the maps and navigation system, ilan ning ginagamit as a reliable guide para mahibaw-an nila the correct destination. So mo nang kumasaag ka gamito nila ang compass, the true north will guide you to the correct destination, to the correct. So, ang true north naga-remind nato that direction matter. No, importante kayo. It will lead us to the correct destination, sa sakto nga destinasyon kung asa nimo gusto, labi na og masaag ka sa usa ka kabukiran o sa forest or bisan asa. So, a traveler can move fast, pwede siya makalihok, paspas, makatrabaho, og maayo, and makatravel far. Pero kung ang usa ka direction sayop nga iyahang tumbukon o iyahang pagasubayon, he will not arrive at the right direction. Kung sayop ang iyahang dalan nga pag-agian. Instead nga going to the north, est siya niadto.
So the true north will guide you to the right direction, to the correct destination. So, in this same, sa to ang kinabuhi maigsoon, that true north, this is true in our life. Many times siguro our greatest struggle is not that we are not moving forward. No, mo nay ato ang naaman siguro ta sa saktong dalan kung asa ta ang ato ang point of destination, pero we are not moving forward. Maybe dunay mga hindrances nga nakahatag na to og distraction, nakababag to reach that destination, to reach that correct and right nga perspective or pointing towards the goal. Dunay babag. Mo na siya pinaka-struggle na to, not moving forward. And usahay, we are unsure kung ang kana ba siya nga dalan nga ato ang ginasubay nga actually leading us to the life nga para unta na to. Sakto na unta tong dalan nga tong gisubay, pero tungod sa mga hindrances, tungod sa to ang panghuna-huna, wala siya nagdala na to sa sakto pod nga dalan. Naanaunta ka sa saktong dalan, pero ni simang pagyod ka. So the true north will lead you para ana nga correct destination. Nga naman, because every day, matag adlaw sa tong kinabuhi mga igsoon, we stand at crossroads. No, matag adlaw. Every decisions, yes or no, mga choices na to, dunag yun tay duha nga pilion. Bisan pagani sa pagpili sa uyab, pupili gihapon ka. There are choices. A, B, C, D. Bintot-bintuton pa na to. Asa ang sakto og muhiyang ta. Asa ang daghag kwarta. Asa ang gwapo. TDH, tall, dark, handsome. Unya, kay wa may kwarta. Dirira ko, bahalag putot, bahalag batig dagway, basta kay naay kwarta, hala, bira. So, mo na siya crossroads sa to ang kinabuhi. We make choices. Tanaw na to, murag dili raman, kaya ra siya. It looks ordinary. But over time, mga igsoon, those choices, katong mga pagpili na to, it will shape who we become. Katong mga gipili na to, motoy magaumol na to. Kung gipili nimong dili mo eskwela, it will not reach you to your goal na makahuman. No? So kung gipili nimo nga mo eskwela, mo human ka, it will arrive or it will help you to arrive and enjoy the moment nga nakahuman ka. So that's the choices nga mo umol sa tuang kinabuhi. That's why it reminds me sa usa ka famous nga tula or poem written by Robert Frost. Familiar ba ta mga estudyante? Paborito kayo nako ni siya nga tulapod. So the road not taken, it is a classic karaan nga tula, 1916. And the author nag-describe siya sa usa ka traveler standing in the woods, facing duha ka dalan. Dunay mga pagpili. So the author, iyahang gisulti sa iyahang tula that he cannot travel both. Kinahanglan siyang magpili, either left or right. Asa nga dalan? Dili ko mo subay nga dalan nga sayo ko maminyo o mupadayon ko og pag-eskwela. So there are two choices nga gi-describe sa author sa The Road Not Taken. So the travelers, after choosing one, iyahang na-realize that every decision mag-open siya one future while leaving behind another roads. So kung mupili siya sa usa ka road, doon na gyud siya ibiyaan. No? So, every choice of a road, mga igsoon, matag decision natin kung doon na tayo pilion, doon na gyud tayo biyaan. And
that roads nga atong gibiyaan or ato ang gipili, it will shape who we become. Mao nay muumol nimo, muumol nako, muumol natong tanan kung kinsa ta. Every decision, struggles, life decisions, spiritual nga mga decision, mo nay muumol nato. So nagadepende siya sa tuang pagpili. Amen? So, the question is, how do you choose the right road when you cannot see the final destination? Diba? Wala ba mo nakapangutana, ana? Nga dunay duha ka dalan, pero both, ana, kanang duha ka dalan, wa ka kahibaw kung unsay naa sa unahan. So how do you choose the right road kung wala man nimo nakita ang final nga destination? Mga igsoon, matag dalan dunay ginatanyag, dunay gina-offer. Pero dili tanang dalan, it leads us to where we truly need to go. It will not lead us. Tanan kanang duha ka dalan, duha ka decision sa tong kinabuhi, doon na sila gitanyag ng mga maayong butang. That's why the New Testament said, there are two roads. Ang usa sigpit, ang usa hamugaway. So asa man ka anang duha ka dalan. So the question is not just unsa nga dalan ako ang pangitaon. Am I, the right question is, am I walking on the right one? Ang gisubay ba nako nga dalan sakto? Muabot ba ko ani sa sakto nga destinasyon? Una nga atong mahibaw-an mo ison, kabubuton ba sa Ginoo ang dalan nga imuhang gisubay? Sometimes the greatest danger is not that we stop walking. Dili na siya maoy kanang makita nato nga rason, but kanang wala ka nagpadayon or you continue walking in the wrong direction. Tinuod ni hunong ka, dili na siya maoy sipyat nimo. Kay siguro nagmuni-muni ka, murag wa jud ko nasubay ani sa saktong dalan. Pero nasayod na ka sa unsay final destination, pero wala nimo gisubay. That's the great danger. So, this is why we need a true north. Nga maoy magahatag nato og kasulbaran that shows us not only kung asa ta padung, but kana nga dalan maoy magadala kanang dalan nga atong pagapilion og kanang true north magadala nato that leads to life. So this is exactly in Psalms 1 nagapadayag nato nga dunay duha ka dalan before every person nga iyahang pagapilion. Dunay duha ka dalan ang gihisgutan sa Psalms 1. Those paths nga gihisgutan sa Psalms 1 do not lead to the same destination. So here is the truth nga atong i-discover nini nga kabuntagon. The path you choose shapes the lives you live. Unsa may buti pasabot ani mga igsoon? Ang direction nga imuhang gisunod, giagian, mao nay naga-determine, nagapakita what kind of person you become and the destination you reach. Just like me, the path I choose, nag-shape siya sa kuang kinabuhi. Dati, taga-muli ko sa Mindanao, kana siya, kanang anak ni Ophelia, muparihar gahapon na siya sa iyahang inahan. Wag gahapon na ikwan, wag gahapon na siya maayo nga kasangputan. Broken family gihapon na iyahang pamilya. Mao ginay kanunay na akong madunggan. But
praise the Lord, the path nga ko ang gipili, it shapes the life nga na ako karon. Wala na ko gipili, kay dati pa, ako ang pangandoy, sa dihang nakita na ko ang pamilya, akong pamilya, akong nanay, nga halos sila tanan, broken family. Kita na ko unsa kalisod ang illegitimate child. So in my heart, ako mismo ningon ko, dili ko gustong maminyo o kanang unsa nga mga nga kanabang bisag unsa lang kinsa lang gusto kong maminyo og pastor. Yes. Gay ako ang desire at the age of 10 years old. Kay ga-attend naman ko og DBBS. Ga-attend na ko mga DBBS ba. So napatik sa kong hunahuna nga mas maayong maminyo og pastor. Ngano, it will shape my family nga dili mahimong broken family. So that's the path nga ko ang gibuhat desisyon sa ko ang kinabuhi. So the life you are experiencing today is being shaped by the direction nga imuhang ginasunod, gina-follow. Ang choices, ang imuhang pagpili, ang influensya, ang imuhang pangandoy are not just temporary decision. Maunay nagahulma who you become and where your life is headed. Kung asa ang destinasyon nga imuhang padulngan. That's why naminyo ko og pastor. Number one nga reason nako, I don't want my family to be broken again. So that path you choose shapes the life you live. Now, in Psalms 1, the author of Psalms 1 is anonymous. Unlike sa uban nga Psalms, naagay siya subscription. The Psalms of David, the Psalms of Asaph, doon na siya yung mga superscription. So, someone has no title or author. Because of this, di ta makaingon nga si David, maoy nahimong author sa Psalms 1. So, Psalms 1, wala siya naghatag og specific nga historical event. Kay ngano, Psalms 1, it is a wisdom psalm nga pariha sa Proverbs. Ang Proverbs, naghisgot siya foolishness and wisdom. Psalms 1, naghisgot siya about the two ways of living, the righteous and the wicked path. Morayahang gihisgutan, a comparison. So, nganong mang na-appeal ang Psalms 1, nalahi siya from the other Psalms. Nganong nalahi siya? Tungod kay ang Psalms 1, nagsilbi siya as an entrance, gateway, or introduction to the whole book of Psalms. Ngano? Before the people will sing, before the people will pray, before the people will worship, it must and it should prepare the people with a fundamental nga question, which way will I live? Unsa may dalan nga ko ang pagasubayon? The way of the righteous or the way of the wicked? The righteous can pray. The righteous can sing. The righteous makadaig. Apan, the wicked, dili siya makadaig, dili siya makabarog at tubangan sa pagkabalaan sa Ginoo. That's why Psalms 1 was written to prepare the people of God, choosing the two ways, the righteous way or the wicked way. Now, verse 1, nagaingon, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Blessed. This means, ang pagkabulahan, ang buti pa sabot, favored by God. Living under God's covenant promises. Mo nang gitawag
Si Maria, bulahan ka sa tanan nga mga kababayinan. Because ang pabor sa Ginoo naa niya. She is under the God's covenant blessing. So if someone will call you blessed, meaning you are favored by the Lord. So, it is more than, labaw pa ni siya sa usa ka temporaryo nga happiness o kalipay. It describes the condition nga ang kinabuhi rightly aligned with God. Sibo sa plano, sa kabubuton, sa pagkabalaan, sa pagkamatarong sa Ginoo. That's why you are called blessed. Blessed is the man, the righteous person, the one who belongs to God, the one that God redeemed, the one that God's love. That is, blessed is the man. Ang usa ka salmista nga nisuwat aning Psalms 1:1, he is showing the gradual hardening of the heart in verse 1. Kung makita nimo who walks, dunay tulo ka pandiwa, the verb sa kani siya nga verse. Unsa man to siya? Walk, stand, sit. Progression of compromise. Di ba? Progression, dunay ka na bang kusa to pa level 1, level 2, level 3. So dunay progression. Gipakita sa usa ka salmista nga dunay gradual, hinay-hinay nga pagkagahi sa kasing-kasing. So walk, stand, sit. Walk, meaning following. Stands, meaning you are becoming and comfortable. And to sit is permanently identifying. Doon na kay identity. Now, here comes, para masabdan na to, like example, usa ka engineer, moingon siya, adto ta dito sa nami gibugna nga kanang bridge, o niya, mga kanang flood control. Adto ta dito atong tan-awon unsay nagakahitabo. So if you are a young engineer, mukuyog ka dito to experience, no? Para maka-experience ka unsa man kay kinabuhi sa usa ka engineer. So while you're there, you walk, following. So kuyog-kuyog ka dito tanaw ka dito Then one day, sa sige nimo kuyog-kuyog sa iya kita ka nga gipadalan siya sa kamalita. Abi ni habol ra ang sod, dili day habol ang sod, kundi mali-malita o sa kamalita. So, okay pa to sa imuha. The next day around, kuyog na pod ka. So, kuyog ka dito sa kung asa tong mga proyekto, kita na pod kag duha, tulo, upat. Now, ningon siya, ako pa nimo, Brad. Adto ta dito sa kani siya nga office. What happened? You stand. You are comfortable. So dito po ka, hugoy-hugoy na ka dito, dawat kag usa ka malita. So duha na mo nga nagdawat. Sunod, duha, tulo. Komportable na ka, di na ka maikod, di na ka mahadlok. You are influenced. Na-influensahan ka. Then the next month or year, kay imuha namang yung giyak-an, nga kinahanglan kang mudawat mali-balita. You see, that is your identity. What is your identity? Corrupt. Gets na to? Ang walk, stand, and sit. Just like ni Jared po, si Jared, at 10 years old, first year na mo sa Lapu-Lapu, kanang mga teenager, kay naamang gud mi murag slum area that time sa first year na mo. So daghang bugoy. Gisugo si Jared, sige man siya duwa-duwa dito at 10 years old, gisugo siya. Red, gitagaan siya sigarilyo. Red, ikaw, kwarta. Red, ikaw dito palitimig sigarilyo. So si Jared, palit po siya og sigarilyo. Walk. The next nga bulan, sige sa istorya, duwa-duwa dito, ang bugoy na po, ningon siya, Red, palit dito og sigarilyo. Then, sindihin na lang po.
Kuha ninyo? So stand. Sindihin na lang pod. So si Jared kay walang kamuwang-muwang sa mundo. So iya hapong kanang sindihan ng sigarilyo dito sa tindahan. Now, because we are pastors, monagingon, that's hidden influence. So si pastor, iyang pakna, putol ang katusyang influence. Gi-orient na mo si Jared. Aron ma-stop, dito ra siya kutob sa walk, stands, and never to sit down. Nga mahimo niya ng identity, anak ni pastor, si Jared, grabe kayong manigarilyo. Giputol. So, asa lang kutob si Jared? Sa walk, no? Following, then, putol siya diri dapit sa gitawag na to stand. Nga mahimo na siyang komportable. Nga ma-influensyahan na siya. So, that's the meaning or the progression of compromise. Walks, stand, and sit. The first step, mga igsoon, nga mapahilayo ta, drifting away from God, begins when a person allows ungodly voices. Muna'y first step, unang lakang. Kung imong tugutan, dili nimo pakgangon ang mga hungihong sa dautan nga mga honghong or honghong sa yawa sa imuhang kinabuhi. Kung tugutan nimo nga magpadayon kana siya nga mga honghong, mga ungodly voices, it will shape your thinking. Mindset ba? Kung ingang pa ni Arvin. So it will shape your thinking. Kung pasagdan nimo, imuhang mindset nga ma-influensyahan. The first step away from God usually begins dili sa actions. It usually begins from the ears. And after that, it controls our feet. Influensahan sa na ang imuhang kaning ears nimo. The way you listen. The way you accept the influence. Kung dili mo siya dawaton, dili ka ma-influensyahan. So it will not control your feet or your actions. Ngano maigsoon ang sala begins by changing kung unsay imuhang gituohan before changing how you behave. Bago siya mausab ang imuhang kinaiya, imuhang behavior, nagadepende na siya how you believe. Kung giunsa nimo pagtuo. Like example, moingon ang usa ka estudyante, sige lang. Kay ako na-experiencehan ako na i-valedictorian, tapad na ako, nagtuo ko ang ato nga time, ang valedictorian bright kayo, pero kita na ako, the way siya nag-cheat, nakabutang sa 1/8 nga papel, gisok-sok diri sa iyahang bilahan, kita man ako siya, anak na siya sa kuha, sige lang. Anak na siya, sige lang. Di ang tapad po na ako, nga kanang Kristohanon po, kay naman siya sa to nga, siya pakupyaha ko, bi. Oh, kinapyahay na may dito. Kinapyahay na may. So, when we are doing, ana siya, mahitabo nga, it will begin lying para to avoid zero. No? Magsugod ang cheating. Pagpamakak, para lang dili ka mahimong zero. So what will happen? It will become a person who manipulates the truth without conviction. Kung masige na nimo buhat, kato kung gipadayon na po ito nga sige o buhat, bisag unsa na nga convex sa balaan nga spirito, manipulate na siya tungod sa nasanay naman nga magsigi o cheat. So, manay gingon nga sin begins by changing what you believe before changing how you behave. So, before nga that sin changes your behavior, it first changes your direction. Bago siya mausab ang imuhang behavior, tungod sa imuhang pagpili,
mausap na hinon imuhang direction. Salamat sa Ginoo, wala mi nga football sa eskwelahan, wala mi nga sakpan. Kay nakonsensya man ko, that time, I changed my direction. Niusab ko og ako ang lingkuranan. Kay akong pangandoy gusto kong mahuman og eskwela. Unya that time provisionary pagyod ang ako ang pag-eskwela. Nga instead of 4 years, pa-eskwelahon lang ko og 2 years nursing aid. Pero ningon ko nga no, mo eskwela ko og 4 years, sir. Education. So kung ako atong gipatuyangan, gipasagdan, mo hatag siya kausaban sa ko ang behavior, then dili na ko ma-reach ako ang goal, ako ang destination. So, it will change your direction. So, what does it mean? Who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. So, counsel meaning the ungodly thinking, the way, the path of the sinners, your ungodly community. Dili man sayop mga igsoon nga that's our goal, our mission, the Great Commission, nga ato ang i-connect ang mga unsaved ones. Pero if you will stand in the path of those sinners, the living ungodly behavior, malagmit you will sit in the seat of the scornful, the ungodly community. So, ang salamaigson, it begins in the mind. It will shapes our behavior. Unya, mag-ahulma siya sa tuang identity. So, ngano mang dunay nagkalahi-lahi, dunay wicked, dunay sinners, dunay scornfuls. Kanipod siya mga igsoon, it describes an increasing rebellion. Ngano? Tungod, the wicked, this is who reject God's standard. So meaning, 50-50. 50-50 pa siya. Pwede siyang Lunes hangtod, Biyernes, Kristohanon. Pagka Sabado, Domingo, kwan siya, kanang Lunes hangtod Biyernes, dili Kristohanon, pagka Sabado na po Domingo, Kristohanon. Dunay pag-reject sa God's standard. Kanabang dili siya totally committed nga mahimong followers of Christ. The sinners, those who habitually practice sin. Katong habit na ba? Nga bisan unsaon nimo pagbadlong, dili gyud siya magpabadlong. Scornful, those who openly ridicule God's truth. Mga kuan na ni siya, dili mo tuog yun og pulong sa Ginoo, wala na gyud siya conviction. So, this verse, the climax is not merely sinning. Dili siya about sinning, but despising God Himself. Kung tanawon nimo iyang climax, nor sits in the seat of the scornful. Doon na siya conviction, pero he despised God Himself. Di na gyud siya mo to talikod. 360 degrees ang iyahang pagtalikod. So, verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. So, atong tanawon may son that the righteous person, ang gipakamatarong sa Ginoo is not merely avoiding evil. Doon na siya'y kanang bag-o nga pagbati, new affection. Why? Ningon siya, his delight is in the law of the Lord. Doon na siya'y pleasure, doon na siya'y pangandoy, kalipay, or deep affection sa iyahang kasing-kasing. So mga igsoon, ang gipakamatarong sa Ginoo, the word of God is not a burden, but a delight. Kalipay niya ang pulong sa Ginoo, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Because He knows that God behind that word,
naa diha ang Ginoo kay baw siya nga sa dihang maminaw siya, he knows that the word of God is himself. Manang maminaw siya kay nasayod siya nga kini nga pulong iyahas sa Dios og Dios mismo. Pulong sa Ginoo. So ang usa ka bulahan nga tao is not shaped by the counsel of the wicked, but by the instruction of the Lord. Dili siya nahulma sa mga hungihong, sa mga dautan, kundili nahulma siya pinaagi sa pulong sa Ginoo. So the righteous person does not see God's word merely as a duty, dili siya obligasyon lang, kundili source of life and joy. Para sa gipakamatarong sa Ginoo, ang pulong sa Dios dili lamang duty nga kinahanglan kong maminaw, kinahanglan kong mubasa sa pulong sa Ginoo. It's not a religious obligation. Ngano nagtuo siya, this is the source of life and joy. Excuse me. So, my son, there are two paths nga gihisgutan diha. The wicked and the counsel of the ungodly. The counsel of the wicked, the counsel of the ungodly. So, the question is, whose voice is shaping your direction? Kang kinsang tingog. Ang gisgutan diha sa verse 1 and 2, kang kinsang tingog ang imuhang ginapaminawan. The voice of the wicked or the true north? The instruction of the word of God. So, and in his law, he meditates day and night. So, diha sa ancient Israel or ancient Hebrew nga meaning sa pulong, he meditates day and night, meaning to more. So, sa Bisaya, kanang bagulbol. Murag dili po na siya, no? Bagul. Ha? O pagsulti, gayaw-yaw. O gayaw-yaw. More. Speak quietly. Ponder or to reflect deeply. So, pagpamalandong. So, the word itself and in his law, kinsa siya, his law, God, ang iyahang pulong, he, the blessed person, he meditates day and night. So, doon na siya pag-meditate, doon na siya kanabang a picture of someone nga he repeatedly speaks. Dunay nahitabo nga rehearse every day, and internalize something. Kanabang ang pulong sa Ginoo matag istorya nimo matag dunay panag-istorya, dunay mga conversation, dunay small talks, dunay kanang gitawag na to nga mga conversations, ma-businessman or any part sa imong kinabuhi, imong ginahisgutan, malakbitan gyud nimo ang pulong sa Ginoo. Why? Until it shapes the heart and life. Kaysa anang gitawag nimo siya nga blessed, unya ang pulong nga gagawa sa iyahang baba ay no? So, it's not a blessed one. So, the person who is in Christ does not simply mubasa lang og pulong sa Ginoo. He allows iyang gitugutan ang pulong sa Ginoo nga mahimong boses, the voice that continually nga mo'y mag-aumbol sa iyahang kinabuhi. Nga ang pulong sa Ginoo every time nga iyahang madunggan, mga mensahe, mga nabasa niya, Bible study, tanan nga iyahang nga dunggan niya mahitungod sa pulong sa Ginoo, iyan ang gina-internalize, gina-rehearse, gikinabuhi, hangtod nga mo'y muhulma sa iyahang kinabuhi, maghatag niya og direction sa tanan niya nga decision.
pati sa pagpili ang pulong sa Ginoo maoy iyahang gikinabuhi. So nag-expect ta na maigsoon nga iyahang destination is the right path. Amen? So, and in His law, He meditates day and night. So, kani siya nga pulong maigsoon, day and night, meaning continual devotion. Consistency. Not literally, nga nagbasa lang sa pulong sa Ginoo, every seconds, dili. Kundili, consistency. Siguro, pag muis ko tag consistency, dili lang sa panahon nga dunay Bible study. Dili lang sa panahon nga naay mensahe, kung dili, you are meditating the word of the Lord nga imuhang napaminawan. Doon na batay kinaiya as a blessed person to meditate the word of the Lord. So, may son, kung gibuhat ni siya or gihatag nga instruction sa usa ka salmista, it describes a life where God's instruction is the constant guide in every season. Pag muingon tag, the blessed person is not occasionally influenced by God's word, but he is continually shaped by it. Maunay nag-umol sa kinabuhi. So, the greatest danger is not taking the wrong step once. It is accepting the wrong direction as normal. Maigsoon, ang pinakadelikado nga butang sa kinabuhi, the danger is not simply that someone nga nakasalakta because nasayran nato all people stumble. For all people will stumble, tungod na siya sa atong kinaiya. Tungod na sa giingon na to, the fallen world. So, the danger is when sin becomes a lifestyle, when what God calls, kung ang mahimo na nato nga lifestyle ang usa ka sala, when what God calls destructive begins to feel normal. And ang masaklap pa is we are in denial. So the blessed person refuses to allow the world to become his compass. Ang usa ka bulahan nga tao, dili niya't itugot nga ang kalibutan mahimo niyang giya sa iyahang kinabuhi. Originally, mga igsoon, God originally created humanity to walk with Him in righteousness. Gibuhat ta sa Ginoo nga mukuyog niya in righteousness sa pagkamatarong. That is what happened to Adam and Eve. Nga ningon siya, let us make man in our image. So gibuhat ta sumala sa loragway sa Ginoo. Humanity's true direction was communion with God. Maunay gibuhat sa Ginoo sa tuwa nga dunay tay pakigsandurot sayon nato makigistorya diha sa Ginoo, and that is what the creation story diha ang tinuod nga nahitabo sa kinabuhi sa tao. We are created to commune with God. Pero after Genesis chapter 3, Adam and Eve, sa panahon na nga si Adam and Eve, naminaw sila sa honghong, sa katong halas, okay ra na. Di bitaw na masuko ang Ginoo. Then what happened? Ilahang gitugutan, gidawat nila, gikaon nila ang katusya nga prutas, and what is the result? Nitago, hid. Nitago sila tungod sa ilahang kaulaw. So, the wrong voice, because of the fallen world, the wrong voice became the wrong direction of Adam and Eve. And until now, the wrong voice became the wrong decision. Kanang maminaw ta nga dili siya
sumala sa kabubuton sa Ginoo. So, the humanity moved from walking with God, gikan siya, unta ato si Adam and Eve, dungan sila Di ba? Naa sila sa Garden of Eden. Every time, doon na sila access, kumustahon sila sa Ginoo. Doon ay panag-istorya si Adam and Eve o ang Ginoo. But because of that fallen destination, gialaw ni Adam and Eve ang kato siya nga mga panghitabo, naminaw sila sa hunghong sa yawa, from walking with God to hiding from God. So the deepest problem, mga igsoon, is not that we sometimes choose wrong paths. Dili na siya maoy problema. It is the sin that has turned our hearts from God. Nga maoy nakapalayo nato diha sa presensya sa Ginoo. But thanks be to God, Jesus is the true north. Amen? Jesus is the true north. Bisan pa, nagingon ang Romans chapter 3 verse 10, none is righteous, no, not one. But Psalms 1, true blessed man of Psalms 1 is Jesus. Why blessed man si Jesus? Because the Psalms 1 ultimately points beyond us. Ngano, who perfectly refuse the counsel of the wicked. It is Jesus. Because He is a holy God. Who never walked the way of sinners. No, wala gyud siya naglakaw sa dalan sa pagkadautan. It is only Jesus, the true Lord, who remained perfectly faithful to God, obedient. It is only Jesus. Og sakto ang Psalms 1, blessed is the man, the true north is Jesus. At His temptation, Matthew chapter 4, si Satanas nag-offer siya kay Jesus. Ningon si Satan, Jesus, himuan ni nga tinapay. Pero sa iyang tubag, it is written, man shall not live. It is written. Sa panahon nga si Adam, nakasala, when Adam failed in the garden, Jesus in the wilderness, He remained faithful. When man failed in obedience, gikan pa sa creation kay Adan and Eve, Jesus fulfilled perfect righteousness. Amen? So Jesus is the true Psalms 1, the blessed man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sits in the seats of the scornful. That is Jesus, the true Lord. Amen. Mga igsoon, when Christ came, not just to forgive our wrong steps, but to restore our direction back to God. He says in the cross, it is finished. Meaning every sin, every wrong path, God, Jesus, the true Lord, will bring us back to the throne of God. Amen? It is finished. So, God is restoring His people into a new humanity. Someday, in the new heaven and new earth, those who walks in His ways, those who receive Jesus as their personal Savior, until the day in the new heaven and new earth,
all evil is removed forever. Amen. And behold, on that day, in the new heaven and new earth, the dwelling place of God is with man. He will wipe every tears. Kanang imuhang luha, nga imuhang kanunay sa panahon sa imuhang mga pagsulay, nag-agas, He will wipe every tear. Yahan ang pagapapason. He will give you an eternal joy. And that shall be no more. Wala na'y kamatayon. This is the final restoration nga mahitabo for those people of God who dwells with Him. For those people who receive Jesus in their hearts. That's the final restoration. Mga igsoon, the blessed life is not achieved by human effort. Di nato na kaya. But because of Jesus, we receive Jesus na kaya nato. Nahatagan ta og paglaom. Gipasaylo ta sa to ang mga sala. Ultimately fulfilled in Christ, the only true righteous one. Now, verse 3, nagaingon, He is a like tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and all that He does, He prospers. So the psalmist, kung tanawon nimo, the first 3, doon na siya imagery of a tree nga naga-describe, o sa kapunuan nga naga-describe sa kinabuhi sa usa ka tawo nga matarong. The word planted, naghatag natog laragway, a picture of something nga kani siya nga punuan, dili lang siya ingon nga nitubo lang. It is planted intentionally. Dunay nagtanom. Dili ni siya usa ka wild tree nga grow by accident. Kay he is like a tree planted. Meaning, dili siya tong mga liso nga gidala sa mga langgam, niturok, natagak, niturok, kundili, there is someone who planted by the streams of water. Ang position sa usa ka punuan, naga-receive siya og life, planted by the streams of water. So, that tree planted by the streams of water is the blessed person nga gipakamat siya ni Christ. When the psalmist David, ningon siya, he is a like tree planted by streams of water. Those are the blessed person nga connected to the right source, to the source of life. Now, if you receive Jesus, what will happen? You receive the right source. You receive the source of life. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. He is the way, He is the truth, He is the life. So, He is the source of life. By streams of water, the channels of water that provides a constant supply. Amen? Dili siya katong kanang diha nga sapa-sapa ni pastor nga gibutangan niya tilapia nga taod-taod butangan niya na pag tubig kay hapit na mahubsan. It's not, dili siya ingana. But kung maghisgot tag stream of waters, meaning dunay constant supply, overflowing. Di bisan pag tag-init, dili mahubas. In the dry climate sa mga Israel, pag maghisgot tag tree beside water, represented life, stability, and provision. So the righteous person endures because his life is sustained by God's word. Amen? Do you agree? Nga ang usa ka matarong nga tao, gipakamatarong sa Ginoo,
Mulahutay siya because his life is sustained by God's grace, by God's word. And usa pa ka anindot din hiya, it's not temporary. Ang destination is eternity. So whether doon na kay pagsulay nga ginaagian sa imuhang kinabuhi, the sustaining grace of God, because you are planted in that streams of water, dunay provision, dunay kinabuhi, mo nang dili nato ipaputol atong connection diha sa Ginoo. Amen? That yields its fruits in its season. Mga igsoon, the fruit is the natural result of a healthy tree. Amen? Ang dili healthy gani nga kahoy, dili na siya mamunga. Pero ingon pa ni Pastor, tagtara daw ng lawas sa kahoy para mamunga. Kay nami kahoy nga langka, punuan sa langka, wa manggay bunga-bunga. Pero sa dihang gisamad-samaran ni Pastor, ang lawas sa langka namunga. Nahadlok siguro potlon. So, the tree does not produce fruit to become alive. Ang usa ka punuan, dili na siya mo hatag og bunga para mabuhi. Kundili, it produces fruit because it is alive. Maunay tinuod nga sistema sa tong kinabuhi. Duna tay bunga tungod kay we are alive. Amen? Ang usa ka punuan, dili siya muhatag og bunga para mabuhi. Dili pareha tong amo ang logic ni Pastor nga among samad-samaran ang punuan para mamunga. But a healthy tree will produce fruit. Amen? Dili aron mabuhi. So in the same way, obedience and righteousness are not the root of our relationship with God, kundili a transform life. Manay bunga nato may soon. Amen? Its leaf does not wither. Meaning, the righteous, dili siya nagpasabot ngang usa ka gipakamatarong sa Ginoo, will never suffer or experience hardship. Sayop na nga pagtulunan, may son, dali diri sa win. Kay og naa ka diri sa win, dili na gyud ka moagi og pagsulay. Madato ka. Sayop na nga paghuna-huna, mga igsoon. Because ang buot ipasabot ani, the person rooted in God's will not be destroyed because the source of life remains. Amen? It is Jesus who will give us the strength. It is Jesus who will sustain us bisan pa sa panahon nga doon natay mga pagsulay. Amen? Maunay muhatag nato og kusog. Maunay source nga maghatag nato nga mupadayon sa tuang mga goals, sa tuang kinabuhi. Kay ang tao nga kulang sa goal, kuwang goal. But when Jesus is in you, your goal, because He is the right source, ma-achieve nimo ang imuhang goal. In all that He does, He prosper. It doesn't mean nga mahimo kang dato. Kanang gingon, in all, sa tanan niyang binuhatan, trabaho sa iyang kamot, it will prosper. No, it's not getting everything nga, Lord, tagai ko og balay, cheng, nadayon ng balay. Tagai ko og malimalita, nadayon. No. Kung unsa ito ang gustong pangayoon sa Ginoo, dili ingana. But it is God who will accomplish everything He desires in us through Christ. Ang Ginoo mo'y nasayod kung kana siya nga panalangin para nimo. Og nagingon ang pulong sa Ginoo, He who began His good works, it will be fulfilled through
Christ. Mga maayong butang ang ihatag sa Ginoo sa tua. Wala pa ko'y nakita nga mga anak sa Ginoo nga mamalimos. Amen? Wala pa ko'y nakita ang anak sa Ginoo nga mamatay sa kagutom. Kung ang Ginoo yang giatiman ang mga kabulakan, how much more of you ngayang binuhat sa iyahang panagway. Kung giatiman sa Ginoo ang mga kalanggaman, giatiman pod ka sa Ginoo. Amen? So He is the source of everything. Then, do not measure your life only by visible success. Examine your root, because your fruit reveals your source. What is that fruit? Nga gihisgutan dito sa tong gibasa ganiha. It is the transformed character. Dili man nalimod sa tuad Galatians 5:22 and 23. Love, the 9 fruits of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. That's the fruit of the Spirit. Our faithful life. Pagka-obedient nato diha sa Ginoo, that's a fruitful life. A life that blesses others, that's a fruitful life. Ngano, if you bless someone, meaning ikaw nga nag-bless that someone, puno ka sa panalangin. Agree? Pero wala kay ikahatag, meaning sakto ra gyud or kulang. Pero doon na kay ihatag, doon na kay makatabang kasauban, meaning the overflowing grace. Dili na nimo makontain kay puno ka sa panalangin sa Ginoo. Amen? So, a life that blesses others, mahimo tang channel of God's grace. Why? Because in the creation, mga igsoon, humanity was created to live under God's word and to be fruitful. Unsay first mandate ni sa Ginoo in Genesis 1:28? The first mandate, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. So puna, be fruitful. So that's the first mandate sa panahon that God created Adam and Eve. Be fruitful. But in the garden, Adam and Eve were blessed. They are trusted of God's creation. Tanan gitugyan sa ilaha. Pati ang pakigsandurot sa presensya sa Ginoo, pakighinabi sa Ginoo. So, the picture of a tree planted by the streams of water, nagapakita lamang the idea of life nga diha sa Ginoo. In God's presence. Doon na siya gipakita. But because in the Garden of Eden, sin disconnected humanity from God. What happened? Humanity from the source of life. Dunay imbis nga fruit of the Holy Spirit ang i-produce the fruit of selfishness, the fruit of pride, the fruit of rebellion. So ngano, tungod kay ang sala, uprooted humanity from the source of life. Kay ang source of life, which is the true north, will produce the fruit of the Holy Spirit. Pero sa diha nga, ang sala mo'y nikuyanap sa kalibutan, what happened? Na-uproot ta, natanggal ta to the source of life. So the heart became spiritually dry. Munang di na nato bation ang kanang kalipay. Gamay lang nga pagsulay, mura natag ka ng maunsa. Because that's the fruit of sin. So, when Christ calls Himself the source of living water, ang say gingon niya, I am the living water. Anyone who is thirsty may come to me. Sa kinsa tong dunay kauhaw sa ilahang nga gibati, duol
kanako, ingon si Jesus, ako may tinuod nga tubig. So, everyone united to Him receives eternal life and bears lasting fruit. Katong muduol diha ni Kristo. And those united to Christ will flourish forever in the new creation. From God's throne. Mo nay ato ang usa ka destination nga gipanganday mga igsoon, the throne in heaven. That someday magkita-kita ta dito. There will be a great reunion. Amen. So I hope makita ta dito mga igsoon. Siguro dunay mga nangauna na to, nya moingon ra batag simba ko, di ba ko? Nag-enjoy pa ko din hiya. But let me tell you, there will be a great reunion in heaven. Amen? So, verse 6, last verse, nagayon, for the Lord knows the ways of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Verse 4 and 5, before verse 6, naghisgot ni siya sa destinasyon sa duha ka dalan. Psalm 1 ends by reminding us nga tanang dalan nga atong pilion, ang duha ka dalan nga atong pagapilion, dunay destinasyon. Ang issue is not just different lifestyle, but different eternal outcomes. Dili lifestyle, kundili unsay eternidad nga gikahatag. So matag dalan nga gihisgutan din hiya promises a destination, but only God's path, the true north, Jesus leads to life. Jesus, the way, the truth, and life. And verse 4, nagisgot diha, the wicked are like chaff. Tahop. Tahop ba na siya? O, tahop. The wicked are compared to chaff. Unlike sa rooted tree, katong gisgutan ganiha sa verse 3, nga the tree planted by the streams, pero kanilahi. Imagine, the psalmist, naghisgot siya, giluragway niya, nga usa ka righteous person is like a tree, pero ang dautan pod is like a chaff, tahop. Walay bili, no weight, no permanence, no stability. So meaning, ang kinabuhi sa usa ka dautan nga tao ay disconnected from God and cannot endure forever. Disconnected, nahilayo diha sa Ginoo. Tanaw na to, usahay masuya ta, kitang nangalagad sa Ginoo, murag sama ni David. Kitang nangalagad sa Ginoo, murag man tag nag-aginod, pero dunay mga kurap, mali-malita man ang ilahang nadawat. Remember, the wicked may appear successful, but no true permanence. No true north. Walay Jesus silang kinabuhi. There is no satisfaction, there is no kalinaw, walay kalipay, matag adlaw, away, hangtod nga magsinumbagay. Baliharagon ng away, yawa, asa man ka nga dalan. Dinhi ka sa dalan nga matarong. So, verse 6 gives us the final outcome of these two paths. The way of the righteous, nga ang kinabuhi diha sa Ginoo, the way of the wicked, nga ang kinabuhi, eternal separation from God, shall perish. The righteous, maigsoon, ang ipakamatarong sa Ginoo, na ilhan pagmaayo. For the Lord knows the way of the righteous. The wicked perish because they remain outside His covenant. So ang pangutana mga igsoon, which way will you live?
the way of the righteous or the way of the wicked? Asa man taani? Magpili daw ta. The Lord knows the way of the righteous, so meaning, giampingan ka sa Ginoo maigsoon sa panahon nga magkinabuhi ka nga matarong. Or the way of the ungodly shall perish. So last question, what direction is shaping your life today? Unsa man nga direction ang nagahulma sa imong kinabuhi? Unsa nga dalan ang imuhang gisubay karon? Examine the path you are walking and allow God's word and grace to redirect your heart back to Him. Because ang dalan nga itong ginapiling maigsoon, it will reveals the destination you trust tomorrow. Someone, atong teksto nagaingon, or nagahatag nato og laragway, nagapresenta nato og duha ka dalan. One leads to life, and one leads to destruction. Asa man kaani maigsoon, dinhi ka sa one path that leads to life, or another path that leads to destruction. Asa man nga dalan imuhang pilion. We have to choose Christ, the only true north. Amen? Someone shows the road we were created to walk. The road we abandoned through sin, nga to ang gibiyaan tungod sa sala. And the road Christ restored by grace. Asa man imuhang pilion? Katong gi-abandon the fallen world or kani siya nga dalan that Christ restored by grace. Someone is not just a warning about the wrong path. It is an invitation to find refuge in the only one who can make us stand. Ang Psalms 1 mga igsoon is not just simply about good people and bad people. Naga-introduce ni siya sa usa ka dako nga mensahe ang Psalms 1 that humanity must choose between two ways. Nga ang tanang katawhan sa Ginoo magpili og duha ka dalan. Apan hinumdumi, only Christ is the truly righteous one who brings sinners back to the way of life. Only Jesus, the true north. Kay kung si Jesus mao'y naguna, the true north, so meaning siya mo'y magagiya sa imuhang kinabuhi. When Jesus advancing your decision, si Jesus mao'y masunod sa imuhang kinabuhi. So the question is, are you standing in the one who stood in your place? Ato dang pamalandungan maigsoon. Are you standing in the one who stood in your place? Gitugutan ba nimo si Jesus nga mao'y mag-una sa imuhang kinabuhi? Gitugutan ba nimo si Jesus nga mao'y masunod sa tanan nimong desisyon? Gipili ba nimo ang dalan nga ang destinasyon si Jesus? Nga ang destinasyon, eternidad, kauban ni Ginoong Jesus. Magpili ta mga igsoon. What direction is shaping your life today? Kahibaw man taon sa nga direction ato ang ginapili karon. Amen? So unsa may buhaton nato mga igsoon, now, what shall we do? Sa may angay natong buhaton. So realign your life with God's direction. Because the blessed life nga gisgutan sa Psalms 1 is not found in the following the way of the world. Ang kanang gisgutan diha sa Psalms 1, wala na nagtudlo nato nga atong sundon kung unsay hungihong sa kalibutan, but in being restored to walk with God. Realign. Tuguti nga imuhang kinabuhi,
mo realign diha sa direction sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Remember, Christ is the true north who not only points to the way, He is the way. Amen? He is the way. Wala lang siya nagtudlo nato kung asa ta paingon. He is the way. So, sa pamay atong gipaabot mga igsoon, huwaton pa ba nato nga ang direction di ay nga to ang ginagyan, dili di ay paingon ngadto sa dalan nga gustong mahitabo nga agian sa iyahang mga kaanakan. So, let us follow Him. Sa panahon that we will follow Him, you will flourish under God's grace now and forever. Dili gyud na mabakak ang gingon sa pulong sa Ginoo that He is the life, the way, the truth. Si Jesus lamang maigsoon. Ug sa panahon nga ato nang madawat, sa panahon nga ma-realign atong kinabuhi diha sa direction sa Ginoo, walay pagmahay nga mahitabo because you are in the right path. Realign your life with God's direction. Because the path you choose shapes the life you live. Amen? Remember, the blessed life is not found in following the way of the world, but in being restored to walk with God. Today, let us realign our life with God's direction. Realign every decision in your life with God's wisdom. Realign every steps ng imuhang pagabuhaton diha dalan paingon ni Jesus. Realign everything because God is the source of life. God is the living water. Mo'y magahatag natog satisfaction. Mo'y magahatag natog kalipay. Mo'y magabalik nato diha sa tiilan sa Ginoo. Kung nawagtang man ka sa dalan nga disenyo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, realign your life with God's direction. Sa panahon nga duna kay mga pangandoy kalibog sa imuhang kinabuhi, go back and realign your life with God's will. Realign your life. God is waiting. Jesus is ready. Kanunay siyang andam sa pagsapupo kanimo. Kanunay andam ang Ginoo sa pagpasaylo. Kanunay andam ang Ginoo sa pagyabo sa iyahang grasya. The only thing na itong pagabuhaton is to go back to Jesus. We have to realign our life. Amen? I don't know, dili siya lisod nga pagabuhaton. Lisod lang pagabuhaton if we don't have Jesus in our life. But if you have Jesus in your life, then realign your life with God's direction. Hallelujah. Magaduko ta sa tong mga ulo nini nga kabuntagon mga igsoon. And let us reflect the Word of God. Kung sa panahon nga naa ka sa kaluyahon, doon na kay kalibog, doon na kay kasakit nga gibati, doon na kay gitawag nga murakag na hintong pawak na diha sa kasalanan, then go back to Jesus. Realign your life with God's direction. Hallelujah. Jesus is always a forgiving God. He is always full of grace. He is always ready to forgive. Hallelujah. Nini nga kabuntagon, Ginoo, salamat sa imuhang pulong. Salamat sa imuhang grasya. Salamat nga ikaw ang Diyos nga mapinasayloon. Ikaw ang Diyos nga nagatiman sa mong kinabuhi. Amahan akong mga pag-ampo, Ginoo. Tuguti kini nga pulong nga mahitisok sa matambok nga bahin sa mong kasing-kasing. I pray, Holy Spirit, to make a conviction sa mo ang mga kasing-kasing. I pray, oh God, let not this word, Lord God, will turn into void. Na dili siya mahimong kawang, but it will give
a transformed life. Help us, Lord God, nga sa panahon nga masipyat kami, Ginoo, sa among mga decision, sa among mga choices, sa among Ginong dalan nga ginaagian, Lord God, help us, Lord God, make an intervention, Ginoo, nga mubalik kami sa dalan nga angayan namong pag-asubayon. Father, we entrust everything into your hands. In Jesus' name we pray. Amen and amen.